Dalawang team sa PVL maglalaro at inimbitahan, kalaban nga ang DLSU at St. Binold. Ano kayang team ito? At syempre ibibigay natin ang full schedule nila. Alas Pilipinas Men's, grabe papalapit na ang kanilang laban sa World Championship. Espejo, Baguras at Orjales, kala kaya ang mga wing spikers sa first six? Alay sa Solomon, kinuhang import sa Japan Division 1. Grabe, anong team kaya siya? Usap-usapan ito at syempre confirm nga ba o hindi pa ating aalamin. Coach Sherwin Meneses, papalitan ni Coach Regine bilang head coach ng NU. Bakit kaya siya tinanggal? Syempre, pag-usapan din natin ang Signal HD Spikers Men's Division dahil maglalaro ito sa abroad o ibang bansa at magkikipaglaban sa malakas din na team doon. Yan lahat ibibigay natin kahit ang schedule nila. Kaya before that guys, please naman, huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bonggang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta nyo. Well, usap-usapan ngayon, isa na naman kaya ang mawawala sa Alas Pilipinas at magiging citizen doon sa Japan dahil malakas ang rumor na talaga nag-sign na daw ito sa Division 1 ng isang team sa Japan. Ito ay walang iba na tinutukoy kundi si Alyssa Solomon. Alam naman nating napakatangkad at napakagaling nito kahit bata pa. At lalong mas gagaling pa ito kung sakali man ay talagang maka-experience ito sa International League. Well, malaki talaga ang chance na talagang makuha siya dahil nga sa galing niya at syempre matagal niya na rin bet na talagang maglaro abroad. At ngayon nga ay trending nga ang isang post ng isang page sa Facebook kung saan ay talagang nakapag-sign na daw ito sa isang sikat at magaling na team. Kagaya kaya ni Judge Santiago ay talagang maging citizen na ito doon. Kaya kaabang-abang pa ang mga susunod na mangyayari dahil nakapag-send daw ito sa JT Marvelous na dating team nito si Judge Santiago. Alam naman natin malakas ang team na ito at kung magdadagdag nga si Alyssa Solomon dito ay mas lalong lalakas. Alam naman natin ang consistency at galing nito. At tiyak na aari ba ito abroad? Kaya naman syempre, hindi naman siya kukunin kung sakali kung hindi talaga nakitaan ng galing. Kitang-kita sa lakas niya bilang opposite spikers, back row man o front row ay talagang consistent ang kanyang galing. Gan pa man, confirm na hindi pa ito kumpirmado na talaga namang post mismo niya o post ng team na JT Marvelous. Antay na lang po natin dahil isa lamang tong rumor. Kaya kung sakali man ay congratulations and good luck at sana hindi ka maging citizens kung sakali man dahil napakalaking sayang kagaya na lamang ni Judge Santiago. Kaya good luck na lamang Alyssa Solomon sa iyong future career. At alam naman natin deserve na deserve mo yan kung sakali man totoo. Well, dalawang team sa PVL dadalo din at inimbitahan bilang mag-participate sa isang event o tournament dito sa Pilipinas. At mga kalaban nila ang mga college team na hindi basta-basta dahil malalakas din. Ito nga ang Sauce Coffee Thunderbells at Farm Fresh Foxies. Tiyak na lalong nagpapalakas ito sa kanila, lalong-lalo pa sa paghahanda next conference sa PBL Reinforce. Kaya naman sakaling lalaban ito ay talaga namang tiyak na maganda at marami ang manonood. Lalong-lalo pa sa ibang lugar din gaganapin ang tournament. At narito po ay ibibigay natin ang full schedule nila para abangan nyo kung sakali. Ito pala ang magpa-participate na teams: Farm Fresh Foxies, Sauce Thunderbells, DLSU Lady Spikers at St. Binold. Kaya naman malakas, diba? September 4 to 7, 2025. At maganap nga ang laban sa Yusip Gym, Obrero, Davao City. O diba, bonggang-bongga, malayo. At ito po naman ang kanilang schedule. Full schedule nila mag-uumpisa September 4, 2025, Thursday, 5 p.m. ang Blazer versus DLSU at 7 p.m. Sauce Coffee versus Foxies. September 5 naman, DLSU versus Sauce Coffee, 5 p.m. 7 p.m. Farm Fresh versus St. Binold. September 6, 5 p.m. St. Binold versus Sauce Coffee at 7 p.m. Foxes versus DLSU. At mga ganap ang championship, Battle for Third at Battle for Championship, 5 p.m. sa September 7 at syempre 7 p.m. Kitang-kitang single round robin ang magaganap at kung sino may pinakamaraming panalo ay siyang maglalaro sa Battle for Gold. Ang dalawang team na maraming panalo at syempre yung mga lowest rank ay naman ay Battle for Third.
Kaya good luck sa lahat ng teams. At tuloy naman tayo, dako naman tayo sa tournament kung saan international ang papasukin ng isang men's volleyball team. Ito nga ang Signal HD Spikers. Siyempre, ang iba dito ay kasali sa Alas, ang iba naman ay hindi naman at yun nga ang maglalaro. At dahil dyan, syempre, ibibigay natin ang full schedule nila, mga ganap sa Thailand. Ito nga ang Yamo Volleyball Invitational 2025 sa Thailand na talaga namang magaganap September 5 to 7. Ito ang schedule nila, September 5, 4 p.m. na Ratchasima College versus Signal HD Spikers. September 6 naman, 4 p.m. Signal HD Spikers versus Myanmar National Team. September 7 naman, Ratchasima at Signal HD Spikers. 7 p.m. ito at sana merong live stream. Abang na lang po natin ang mga latest updates sa kanila. Kaya tune in lamang sa aking channel. Samantalang ikinalungkot din ng lahat at ang iba naman ay masaya dahil magkaka-focus na si Coach Meneses sa Creamline. Dahil hindi na nga siya ngayon ang head coach ng NU Lady Bulldogs dahil si Coach Regina ang papalit sa kanya. Well, alam naman nating lahat na napakagaling din na coach ni Coach Meneses at nakailang pa-champion na ito sa team ng NU at syempre ng Creamline. Ganoon pa man, malaking advantage ito sa Creamline, lalong-lalo na makaka-focus ulit si Coach Meneses sa team na CCS at si Coach Regine naman na alam naman natin magaling na coach din ay talaga namang tiyak na gagalingin din o magiging magaling lalo ang NU sa kanya. Kaya ito for mga teams at syempre sa mga coaches. At dako naman po tayo ngayon sa Alas Pilipinas na alam naman nating malaking tournament ang papasukin na talaga namang marami ang nag-aabang. Sa ngayon ay halos araw-araw at walang pahinga silang nagtitraining, lalong-lalo pa sa ating court dito nga sa Pilipinas. Sa Smart Araneta Coliseum nga gaganapin ang laban, kaya naman tiyak na marami ang manunood at tiyak marami ang susuporta. At usap-usapan nga kung sino-sino nga ba ang first six na gagamitin ng coach. Grabe din ito dahil halos magaling lahat, lalong-lalo pa makapaglalaro na si Mark Espejo at Brian Bagunas. Samahan pa din ng ibang Phil-Am na talagang qualified at makapaglalaro na rin. Malakas ngayon ang Alas at mas pinalakas pa dahil hindi basta-basta ang kanilang makakaharap dahil mga top teams nga sa buong mundo ang makakaharap nila. Kaya good luck, especially ang Iran na ang pinakamalakas na kanilang makakaharap ay talaga namang kaabang-abang ang laban na ito. Well, inaasahan din na talaga namang alam naman natin kaya rin makipagsabay ng Alas basta iwas lamang o less errors lamang, especially sa service na alam naman nating madaming players sa Alas na talagang palaging naninimpis o nagbibigay ng score dahil sa kanilang service error. Kaya ipagdasal na lang natin at suporta ng Alas Pilipinas at narito po ang schedule nila. Una makakaharap nila sa September 12 ay talagang Philippines versus Tunisia. 6 p.m. Philippine time, September 16, 5:30 p.m. makakaharap naman nila ang Egypt. At September 18, makakaharap nila ang powerhouse na Iran. 5:30 p.m. din. Well, ang laban pala ay talagang magaganap daw sa SM Mall of Asia Arena, hindi lang pala sa Araneta. Well, ang opening ata sa Smart Araneta. Kaya good luck na lamang Alas Pilipinas, men!